Naging mapanganib ang hapunan ng magkasintahan ng mahuling nagwiwisik ng misteryosong likido ang kanilang DoorDash driver sa kanilang order. At ngan, ang sandali kung kailan nahuli siya ng mga pulis ay nakunan lahat sa camera. May ideya ka ba kung bakit kami nandito? Siguro tungkol sa nangyari sa Indiana. Opo, ma'am. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ngayon, bilang isang taong madalas gumamit ng meal delivery services, talagang nakakasuka ang kasong ito para sa akin. Umamin ang DoorDash driver na may inispray siya, ngunit sinabi niyang may dahilan siya sa ginawa niya. Disyembre 7, 2025, nasa Evansville, Indiana tayo. Bandang hating gabi na noon nang naghihintay sina Mark Cardin at ang kanyang asawa sa kanilang Arby's delivery order. Gaya ng iba, gumamit sila ng DoorDash para umorder ng pagkain. Pagdating ng kanilang pagkain at naupo na sila para kumain, nagsimulang magkasakit sina Mark at ang kanyang asawa. Naramdaman nilang parang nasusunog ang bibig, ilong, lalamunan at tiyan nila saka sila nagsimulang magsuka. Pareho nilang agad naisip na may mali sa kanilang in-order kaya tiningnan nila ang video mula sa kanilang doorbell camera at mukhang nandoon na mismo ang ebidensya. Ipinost ni Mark ang video na ito sa social media na may caption sa Facebook, DoorDash employee na mabait na nag-spray ng kung anong lason o kung anuman ang sinusubukan nilang spray sa pagkain ko nang i-deliver ito sa bahay ko. Salamat! Magkita tayo sa korte. Simula noon, naging viral ang delivery video. Sa video, makikitang dumating ang delivery driver ng mag-asawa sa kanilang bahay ilang sandali matapos hating gabi. Ibinaba niya ang pagkain at kinuha ang cellphone. Marahil kinuna ng larawan ng order dahil may delivery confirmation ang mag-asawa na dumating ito ng alas 12:01 ng madaling araw. Pero sa doorbell camera, makikita mong gamit ng driver ang isa pa niyang kamay para mag-spray ng isang bagay mula sa maliit na aerosol can na nakakabit sa kanyang keychain. Tapos bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan. Naglabas ng pahayag ang DoorDash ukol sa viral video, hindi namin tinotolerate ang ganitong nakakagulat na pag-uugali. Ang access ng Dasher sa platform ay tuluyan ng tinanggal at handa ang aming team na tumulong sa mga autoridad para sa anumang investigasyon. Ipinagbigay alam din ni na Mark at asawa niya ang insidente sa lokal na tanggapan ng sheriff. Magandang umaga sa lahat. Ako si Mark Cardin. Mula sa pamilyang nasangkot sa insidente ng DoorDash pepper spray. Mas maayos na ang lagay ng asawa ko at ako naman nakakagulat, mas lumala ang kalagayan ko. Sobrang lala ng ubo ko dahil sa infeksyon sa baga, kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho. Sa kasamaang palad, nagamit ko na ang huling mga araw ng bakasyon ko. Dahil sa lahat ng pag-ubo ko at siguro sa paghinga ko ng kung ano-ano, nabanat ko lahat ng kalamnan sa gitna ng katawan ko, pati na rin sa mga tagiliran. Kaya pupunta ako ngayon sa pangunahing doktor ko para malaman kung bakit lumala ng husto ang infeksyon ko sa paghinga at kung bakit nabanat lahat ng kalamnan ko sa gitna ng katawan. Malamang dahil na naman sa pag-ubo. Kaya tinanong na ako ng napakaraming tao, kumuha ka na ba ng abogado? Kukuha ka ba ng abogado? Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya ipinopost ko ang video na ito para sabihin sa lahat na papunta na ako sa doktor. At kung ikaw ay isang abogado, alam mo, isang abogado na handang tumulong sa amin sa kasong ito, mangyaring makipag-ugnayan ka sa akin. Magbibigay ako ng update sa lahat mamaya pagbalik ko mula sa aking pangunahing doktor at ipapaalam ko sa lahat kung ano ang nangyayari. Kita-kits tayo mamaya. Gusto ko lang magbigay ng update. Naglabas ng subpoena ang Vanderburgh County Sheriff's Office sa Indiana para sa DoorDash records na nagtukoy sa delivery driver na si Courtney Stevenson, 29, Pero nagkaroon ng kaunting problema. Ayon sa ulat, nakatira si Courtney sa Kentucky kaya tinawagan siya ng mga investigador at nagkasundo silang magsagawa ng personal na panayam. Sabi ng Sheriff's Office, sa unang tawag pa lang, sinabi niya na nasa Evansville, Indiana siya at binibisita ang kanyang ama. Habang bumisita siya, sinabi niyang magde-deliver din siya. Ayon sa ulat, inamin ni Courtney na gumamit siya ng pepper spray pero hindi raw ito nilagay sa pagkain. Sa halip, ginamit daw niya ito para ispray ang isang gagamba na nakita niya habang nagde-deliver. Sinabi niyang takot siya sa mga gagamba pero tila hindi siya pinaniwalaan ng mga investigador. Sabi ng sheriff ng Vanderburgh County, umabot sa 35 degrees ang pinakamababang temperatura kagabi. Ayon sa ulat, hindi aktibo ang mga gagamba sa labas at hindi kayang gumapang sa bukas na ibabaw kapag ganong panahon. Kaya mukhang gusto pang makausap ng mga investigador si Courtney. May nakaschedule ng panayam pero tumawag siya sa opisina ng sheriff na hindi na siya pupunta kaya inilabas ang warrant ng pag-aresto.
Ngayon ay Disyembre 2, 2025, pasado alas 10:30 ng umaga at ironic, sa pagkakataong ito may kumakatok naman sa pintuan ni Courtney. Kumusta ka mula sa opisina ng sheriff? Kumusta ka? Ikaw ba si Courtney? Oo, ako nga. Kailangan kitang makausap sandali. Okay, lumabas ka muna. May dala ka bang identification mo? Kung sakali, Oh, meron. may iba ka pa bang kasama, Courtney? Mag-isa ka ba rito? Alam mo ba kung bakit kami narito? Siguro yung tungkol sa nangyari sa Indiana. Opo, ma'am. Pakihinaan po ang radyo ninyo. Hindi ko nagawa kasi nagkaroon ako ng... May appointment ako para bisitahin sila ngayon. Sige. Naghahanda na ako mag-ayos. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. Limamput dalawa. Apat 10 dos. Oh, gusto ka nila kaya makukulong ka ngayon sa Kraken County Jail sa Evansville, Vanderbilt. Kukunin ka nila doon. Hindi pa nga sila nagsampa ng kaso. May warrant ka. Hinahanap ko ang pangalan ko sa kaso sa Indiana pero wala naman akong nakita. May warrant ka, malamang na-file na nila yon. Seryoso rin ang warrant of arrest ni Courtney. Dahil taga Kentucky siya, kailangan niyang manatili sa kulungan hanggang ma-extradite pabalik ng Indiana. Aarestuhin ka bilang isang fugitive mula sa... Ayos ba? Ikukulong ka dahil doon. Ikukulong ka dahil doon. Okay? At pwede kang maupo sa kulungan namin hanggat gusto mo. Hindi mo kailangang i-waive ang extradition, pero pwede ka naming hawakan ng hanggang 6 na buwan. Kung i-waive mo ito, mas mabilis ang balik mo ron. Para makakuha ng piyansa. Pagkatapos, papayagan ka nilang magpiyansa noon. Naintindihan mo ba? Kaya, yun lang. Ibig kong sabihin, nasa iyo na yun, malaya ka. Ano man ang gusto mong gawin, kung ayaw mong i-waive ang extradition, hindi mo kailangan gawin. Pero sa puntong iyon, pagkatapos ng 6 na buwan, makakatanggap sila o kukuha sila ng warrant mula sa gobernador, kaya makukuha ka pa rin nila kahit anong mangyari. Maraming papeles ang aayusin at oras ang gugugulin dito. Kaya kung mapapabilis mo ang pag-waive ng extradition, Alam ko nabanggit mo ang pagsuot ng underwear bago pumasok sa kulungan. Pareho tayong lalaki kaya hindi ako pwedeng sumama at panoorin kang magpalit. Pag nakita ka namin gamit ang warrant, di na namin aalisin tingin sa'yo. Okay? Pwede tayong pumasok sa bahay, kunin mo underwear mo, tapos isuot mo na lang sa kulungan. Okay lang sa akin kung magsusuot ka ng medyas at sapatos bago umalis. ibigay naman nila lahat yon sa iyo pagdating mo doon. Kaya sa madaling salita, Bigyan ako ng bra pero gusto ko lang siguraduhin na makakakuha ako. kung gusto mong magdala ng isang pares kasama mo, ayos lang sa akin yon, pero papayagan kitang magsuot ng medyas at sapatos. Pero hindi kita pwedeng payagan na magpalit or gumawa ng iba pang ganon. Kailangan naming bantayan oras mo at dahil pareho kaming lalaki, hindi namin gagawin yon. Kung gusto mong pumasok, sasamahan ka namin. Okay lang ba? Walang aso or iba pa. Walang tao dito, tama ba? Hindi, tayo-tayo lang. Sige. Medyo magulo. Oh, darating din sa bahay ang nanay at stepdad ko. Oo. Ayos ka lang, pare. Ayaw nilang doon ako manatili. Gaano katagal ang proseso bago nila ako kunin at dalhin doon? Biyernes ngayon, sa Lunes sa McCracken ang unang pagharap mo sa korte kung saan pwede mong piliin kung isusuko o tatanggapin ang extradition. Pagkatapos, may ilang araw sila para kunin ka sa Vancouver County at Evansville. 2 oras lang ang biyahe kaya siguradong pupuntahan ka nila agad. Naintindihan mo ba yun? Gusto mo bang magdala ng jacket, mainit sa kotse at diretso ka na sa kulungan? Iminom mong kahi kung wag na lang, may suot kang sapatos. Oo, meron. May pera ako sa bag na yan. Pwede ko bang kunin para magpa-booking at tumawag sa telepono? Nasaan yon? Nasa bag na yan mismo.
Lumakad ka na, babantayan kita habang kinukuha mo yon, or ako na ang kukuha ng bag mo para siguradong walang armas. Ayos ba? Nasa gilid ng... Saan? Nasa maliit na supot na ito ang pera. Gusto mong dalhin mo lahat ng ito? Hindi. Yung mga 20 lang dyan. Dito ba yon? Hahayaan kitang pumili kung gaano karami ang gusto mo. Kung gusto mong dalhin lahat, ayos lang. Ayokong i-book lahat para sigurado. Iwan mo ba ito or ibabalik sa bag? Ayos lang yun. Sige, dito tayo pupunta. Pwede kang lumabas doon. Kailangan mo bang i-lock? Siguro. May susi ka ba or ikaw na maglalak? May susi ako. Wala namang kaso. Hindi na ako babalik. Naiintindihan ko yan. Tip. Sa likod ka lang ng van. Maghintay ka lang dyan para sa akin. Did it confirm the record? I don't know. Ask him if he's confirmed yet. Kasi hindi naman siya nagtatrabaho doon. Dito lang sa banda rito. Maglakad ka ng mabilis. Hoy. Hindi ko alam. Pwede ko ba makita ang telepono mo? Oo. Sige, gusto ka nila, okay? Kaya sige, pumunta ka na at pag-uusapan natin yan. Tumayo ka lang dyan. Ayokong mahulog at mabasag ang telepono mo, okay? Hindi, pwede kang tumawag para makarating sa kulungan. Sige, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod para sa akin. Inaaresto ka na, okay? Metal detector lang ito. Okay, patakaran ko. Ito lang ginagamit namin. Para siguradong wala kang dala, walang metal, baril, droga, pamalo, or iba pang ganon. Sige, lumapit ka na. Uupo tayo doon sa likod. Uy, ano? Oh. I'm 10 break knowledge. Isa 2-0, isa 4, papunta na sa nakuha nyo ba ang mga papeles? Si Courtney Stevenson ay kinasuhan ng 2 bilang ng pananakit na nagresulta sa katamtamang pinsala, level 6 felony, at 2 bilang ng pakikialam sa produktong pang-consumer, level 5 felony. Ayon kay Sheriff Noah Robinson ng Vanderburgh County, dapat makasiguro ang mga residente na ligtas ang pagkaing in-order nila para sa pamilya nila. Kapag may lumabag sa tiwala at nalagay sa panganib ang iba, agad kaming kikilos at magsasampa ng kaso. Pinupuri ko ang ating mga detective at nagpapasalamat sa McCracken County Sheriff at Vanderburgh County Prosecutor sa tulong nila sa pag-aresto. May isip mong kung hindi nagsalita si Mark Cardin tungkol sa nangyari sa kanila ng asawa niya, baka hindi napansin si Courtney. Isang araw bago maaresto, nagpasalamat si Mark sa mga nagbahagi ng kanyang kwento sa isang video. Kamusta? Ako si Mark. Heto ang update ko. Kakatapos ko lang magpatingin sa aking pangunahing doktor. At sang-ayon siya na kung anumang sipon o problema sa paghinga na meron ako dati ay lalong lumala dahil sa insidente ng pepper spray sa pagkain ko mula sa DoorDash. Kaya binigyan niya ako ng ilang papeles na nagsasaad na nakita niya ako ngayong araw. Binigyan niya ako ng gamot para maibalik sa ayos ang aking respiratory system sana at para gumaan ang pakiramdam ko at gumaling ang lalamunan ko.
At binigyan din niya ako ng gamot para makatulong sa likod ko at sa baga ko o alam mo na sa likod ko at lahat ng kalamnan ko dahil sa sobrang pag-ubo. Kaya gusto ko lang ipaalam sa lahat na nagpunta talaga ako sa doktor. Hindi natin masasabi na malinis ang Bill of Health habang hindi pa malinaw ang nangyayari. Mukhang naniniwala siyang makakatulong ang gamot na binigay niya para mailabas ito sa katawan ko at gumaling ako. Magpo-post ulit ako ng update sa loob ng ilang araw. Ingat kayo at kung mag-order ng pagkain, siguraduhin tingnan ang inyong mga camera. Uy, kakashare ko lang nito sa TikTok. Kaya gusto ko ring ibahagi dito. Alam nyo, sa lahat ng nangyayari, hindi ko iniisip na aabot ito sa ganito. Kung hindi dahil sa tulong ninyong lahat sa akin. Lahat kayo sa Facebook, Instagram, TikTok, kayong lahat ay nagbabahagi nito, nagko-komento. May mga taong hindi ko kilala na nagme-message sa akin. May mga media, mga balita na nagme-message din sa akin. Nakakatanggap ako ng mga tawag sa telepono. Nakakatanggap ako ng mga email. May mga tumatawag sa akin na matagal ko nang hindi nakita na mga 10 taon na. Gusto kong pasalamatan lahat ng tumulong mailabas ang impormasyong ito at mapanagot ang taong ito. Gusto ko kayong pasalamatan mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko magagawa, alam nyo yon, nahabulin ang taong ito kung hindi dahil sa inyo. Malakas na kasangkapan ang social media sa pagtulong. At ayoko talaga na kailangan kong gawin ito, ayoko na kailangan ko pang gawin yung video na ito. Ayoko rin na kailangan na nyong i-share ito. Pero hindi sana kumalat at nalaman ng marami ang impormasyong ito kung hindi dahil sa inyo. At hindi ako yung tipo ng tao na mahilig mag-live. Kaya pagpasensyahan nyo na kung wala akong mga magagarang edit sa mga video ko at mga ganong bagay. Ako, pumupunta lang sa TikTok at Facebook para manood ng nakakatawang videos. Uulitin ko, ang mensaheng ito ay para magpasalamat sa inyong lahat mula sa puso ko. Ayon sa online records, si Courtney Stevenson ay nasa McCracken County Jail pa rin sa Kentucky matapos tumangging ma-extradite. Mananatili siyang nakakulong ng walang piyansa hanggang mailipat siya sa Indiana. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.